It's Sunday, February or March 2nd na po tayo, and of course ito po si Nico Fabian, once again inviting you sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. Sa mga kaibigan ko, kababayan ko dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah is Malaysia, and very specific dito po sa Kota Kinabalu City. I would like once again to greet each and every one of you. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you. And welcome po sa programa natin, ang Nick Talk, the Real Talk with Nico. So today is Sunday and day of obligation tayo po sa mga Kristiyano. No? Don't forget to do your Sunday obligations, especially ang mga those who are embracing itong Roman Catholic faith. And of course, wag natin din nakalimutan ang mga kaibigan ko, ang mga brothers and sisters natin who are also embracing the Islam faith. Today, here in Malaysia, we started today ang Ramadan Puasa po, no? Ramadan Puasa or fasting month for the Muslim brothers and sisters, effective today. And reminder, those non-Muslim, please cooperate with our brothers and sisters who are doing their fasting. Fasting for 30 days is starting today. No? Ingat-ingat lang tayo, and let's work together with them and make sure that their fasting month will be a solemn one. A solemn one po. 30 days after 30 days, then the Islam community, Muslim community will celebrate the Hari Raya Eid al-Fitr after 30 days of fasting. And also a reminder to all Christians, we are going to celebrate our Lent season on Wednesday po, no? March 5th, if I'm not mistaken, on March 5th. So mag-start na din ang puasa ng mga Kristiyano, no? Mga Kristiyano. March 5th ito po, and this will be for 40 days. So lahat tayo po, Christian and Muslims, will be doing our fasting sacrifices the month here in the month of March po. So let's all make this fasting month natin po a very solemn and sabihin natin good sacrifices for all of us, and let's remember our Creator, no? Be it si Allah, be it si God, no? Sa mga Kristiyano. So today, mayroon tayong mga topics po that we are going to discuss, especially again itong election sa Pilipinas, scheduled on May 12th. And maraming tayong mga updates, and we'll be touching on the survey and mga campaign sorties ng mga political parties, ng mga kandidato po who will be participating the midterm election dyan sa Pilipinas, scheduled again on May 12th. Alright? Survey po tayo, no? Survey. But before we will start our informations or talk about ang topic natin about the Philippine elections, just to inform ang mga participants or mga followers ko po dito sa Nick Talk that Sabah, particularly dito po sa Kota Kinabalu, yesterday was a very sad day for those victims ng fire that happened dito po sa Kota Kinabalu, particularly po dito sa Likas, no? Sa Likas. And as reported by all the mainstream media dito po sa Sabah, including Kota Kinabalu, some 140 families were or became homeless because of the fire that got at something like 80 houses po dito sa kampung Chempaka, kampung Chempaka dito po sa Likas. Sabado ito po, yesterday, and the fire was controlled something like around 7:30, and nanupad po ang mga bumbero, ang mga firefighters natin po until 11 something. So all the fire victims are now belated or
are staying dyan po sa Likas Community Center. Those who want to donate some relief goods, food, and water, and anything po para sa mga 5 victims, just go to the Likas Community Center, and we have our local authorities here to accept and help distribute your donations to the fire victims po, no? To the fire victims. Okay, umpisa natin po ang ng issue tungkol sa, sabihin natin, election sa Pilipinas. And yesterday, I was made to understand, and it was officially announced by the mainstream media and social media dyan sa Pilipinas, that ang team ni Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte, or otherwise known as the PDP Laban team, no? Ang team, they went to Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. And a day before yesterday, ang grupo din po ng incumbent president, si Bongbong Marcos Jr., no? Ang partido nila, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, they went to Bulacan, San Jose, Bulacan po. And I will be sharing with you itong mga footages po that I managed to record, so that you will be able to feel ano ang trend ngayon po sa Pilipinas. Ano ba ito? Ang trend ba para sa Alyansa ng Bagong Pilipinas, o nandito po sa Team Suka, sabi nila, ang team ni former President Rodrigo Duterte, or otherwise known as the PDP Laban candidates po. Now, I will also be touching on this survey po, no? Because we have seen a lot of surveys since before the sabihin natin campaign period for the senatorial slate that started last February 11. And we have different kinds of results po, no? And of course, just as a reminder, don't take, for me, don't take it seriously po ang mga survey results, but instead take it as a inspiration or something that will open your mind to change your, sabihin natin, campaign strategies kung sakali po you are not doing good sa mga surveys po. We have different kinds of surveys sa Pilipinas carrying out this kind of activities po to at least inform the public na ano ang trend ngayon ng mga kandidato. And we have SWS, Okta, mayroon din mga bloggers, no? Social media bloggers, they do online poll surveys. So, allow me to share with you some of these surveys po, no? And to start with, talking about surveys na. Okay, to start with, mayroon na survey carried out, no? Carried out from February 22 hanggang February 25th. And this time, ang survey is online po. Ang survey is online. So, nandito po, this was posted sa social media by a social media influencer by the name of Arclet Online Poll Survey po, no? He's a very known blogger din po, and mayroon siyang a total of 20 million followers, 2 million followers po. The 2 million followers, and generated more than 435,781 votes dyan sa online survey niya po, no? And my engagement, something like 5 million participants po. Ang resulta ng survey, let me inform you po, no? Ito ang result ng survey ng Akyat blogger, and ang result that they ask all the participants o mga followers ng
social media influencer, which is mayroon siyang mga 2 million followers po, no? They ask kung sino ang preference nila sa Senado because we'll be choosing 12 senators. May bakante po, 12 senatorial slate. And all the 64 or 66 qualified, confirmed candidates for the senatorial post. No? Nandyan po ang lista and itong mga participants sa online survey, they have to choose po kung sino ang preference nila or kung sino they are going to vote. To vote sa the 12 senatorials sa May 12. And nandito ang results. Nandito ang results po. Again, warning lang po or reminder lang po, this is just a survey. And maaga pa itong survey po, no? And of course, some will take it as seriously or will be hurt, no? But others will be very happy to hear ang results. To hear ang results. But let it be an inspiration or an eye-opener for the candidates in the event they are not performing well or perform well sa online survey, which I'm going to give you the result now. Okay, nandito po ang result. Number one, out of the 5 million engagement, 5 million engagement, 5 million engagement sa online poll survey. Number one, top on the list is Bongo, who managed to garner something like 45,862 votes. 45,862 votes. Number two, Ronald De La Rosa with 44,614 votes. Number three, Apollo Kimboloy with 44,211. Number four, Dante Marcoleta with 43,415 votes. Number 5, Jimmy Bondok garnered 34,518 votes. Number 6, Vic Rodriguez with 30,030 votes, followed by Richard Mata with 29,125 votes. Number 8, Raul Lambino with 25,644 votes. Number 9, Philip Salvador, 25,341. Number 10, Hilno, Attorney Hilno with 24,562. Number 11, Bam Aquino with 5,144 votes. Number 12, Ping Lacson with 4,468 votes. Now, number 13 is Willie Villame with 3,239 votes. Number 14, Pangilinan with 2,571 votes. And number 15, Mendoza with 2,552 votes. Number 16, Bautista, Congressman Bautista with 2,208 votes. Number 17, Gonzales with 2,125 votes. And number 18, Espiritu with 2,112 votes. Number 19, Kirubin with 2,011 votes garnered. And number 20 is Tito Soto with 1,821 votes. Number 21 is Erwin Tulfo with 1,277 votes. Number 22, Gringo Honasan with 1,140 votes. Number 23, Manny Pacquiao with 993 votes. And number 24 goes to
Amy Marcos with 961 votes. Yon po. Yon po ang result of online survey carried by one of the known social media influencer, and it was held from February 22 hanggang 25. And a total of 5 million people engagement. A total 5 million engagement po sa online poll survey po, no? Poll survey. As what I said earlier, marami tayo po mga survey po and different kinds of results. Mayroon tayo ang SWS, mayroon tayo ang Okta, and mayroon pa tayong mga bagong firm or company doing ang survey po. And different results po, no? Different results. Now, I'll give you another result. This is now sa sa SWS. And the survey was carried out the February 20 po. Percentage lang ito po, ha. Ang resulta, percentage, and the 12 magic candidates. Ha? Ito po ang resulta. Number 1, Erwin Tulfo with 45%. Number 2, Go with 38%. Number 3, Lito Lapid with 36%. Number 4 is Tito Soto with 37 or 34%, followed by Ben Tulfo with 34%, and Bong Revilla with 33%, followed by Pia Cayetano with 33%, and Ping Lacson garnered 32%, De La Rosa 32%, Manny Pacquiao 30%, Abby Binay 30%, and Willie Villame 30%. So based on the SWS survey, karamihan ng mga senator comes from the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Again, meron tayo si Tulfo, si Go, Lapid, Soto, Ben Tulfo, Bong Revilla, Pia Cayetano, Lacson, De La Rosa, Pacquiao, Binay, and Villame. Medyo mahirap yata tayo, no? Based on these two surveys, one online, the other one is SWS, no? Parang nahirapan tayo, or mahirap yata si Amy Marcos po, ang kapatid ng president natin, si Bongbong Marcos Jr. So, yon po ang sabihin natin ang two surveys that I would like to share with you in my program today. Now, let's go. Punta tayo po sa campaign sorties ng mga kandidato po. Now, yesterday, as what I mentioned earlier when I opened this program, ang grupo ni Duterte team or Suka team po, they went to Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. And I was monitoring ang nila po, ang rally nila, political rally. In fact, I started checking ang preparation ng rally nila kahapon po, as early as in the morning, and it went down. I went up until 3 o'clock where the program started, and it lasted hanggang gabi na po, no? And let me share with you itong footage po, no? Let me share you this footage, what really happened dyan po sa Calamba, Laguna, ang rally ng Team Suka or PDP Laban. Rally po. Ang PDP Laban rally. Based on what I saw, no? Based on what I saw sa monitoring ko po, no? Sa live coverage, ang daming tao po, no? Ang daming tao, grabe, ang daming tao napunta dyan pa sa rally, and it was simultaneously broadcast
15 other places po nationwide. Nationwide po. No? And yes, I noticed also po, I'm not putting down the other camp, ang camp ni Bongbong Marcos or ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. I'm not putting them down, but I'm just stating facts po, no? Ang grupo ni Duterte, yesterday, ang daming tao dumating. Maskin wala yon mga, sabihin natin, ayuda, distributed sa mga tao. No? Walang yon ayuda o mga distribution of food or cash or financial assistance po. They went there voluntarily and they want to see the candidates and show their support. While in the other side, no, I'm not putting that down. Please don't misinterpret me. No, I noticed po, dami din silang crowd ang grupo ni Marcos, but one of the reasons there, if I'm not mistaken, people go there because may mga distributions of financial assistance, no? Financial assistance, mayroon pa silang mga programa, trabaho po, no? Trabaho sa mga those who will attend sabihin natin, ang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Now, my own opinion lang ito po, my own observation. Kayo po, you might have different observation. So, I also respect your observation po. Huh? Anyway, nandito po. Let me show you or share with you briefly ano nangyari po dyan sa Calamba, Laguna during the political rally ng grupo ni Duterte. Let's listen to this. Watch to this po. Paano ito, ha? Maybe I'll give you full screen na lang. Full screen. Sandali. Mag-full screen tayo. I'll try to give you full screen. Welcome sa mga latecomers, no? Welcome sa programa Nick Talk, the Real Talk with Nico. And you're watching po itong February or March 2nd na program natin. And I'm sharing you ang mga activities, political rallies po sa Pilipinas this week. And what I'm going to share with you now is ang rally po. Ang rally, a portion of the rally by the Team Suka or ang grupo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa Calamba, Laguna yesterday or Sabado po. Nandito, let's listen. Kalagayan natin ngayon, sobra na ang pambabalahura sa ating karapatan. Nasa kamay mo ngayon ang pagpasya kung ang bansang ito ay bubuhayin natin sapagkat ngayon ay pilit na pinapatay ng mga mapagsamantalang politiko. Tapos na ang bulol! Wala nang bulol! Sa Mayo 12, ipakita natin, bawat isa sa atin, may kapangyarihan. Piliin natin ang PDP Senatorial Candidates. Sila po ay walang bahid ng droga. Si Pastor Kibuloy, walang bahid ng korupsyon. Kaya po pwedeng magsalita laban sa korupsyon.
bilang senador ninyo, pakakabantayan ko po ang tamang proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. Ako po ang magiging tagabantay ninyo sa Senado, magiging fiscalizer, tagabunyag ng lahat ng katiwalian. Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong slate ng PDP namin. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng gustong manatili ang Vice President. Lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po niyo lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakid ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Psalms 19:12. Sino may alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sana po pagbigyan niyo po ang Duterte 9 na hindi lang po magpaligaya sa inyo ng ganitong pansamantala, kundi paligayahin po ang buong buhay ninyo. Sana tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Fight pa rin tayo! Kumbate pa rin tayo! Tulungan natin ito sila dahil sila ay magiging team na tagapaglinis ng ating bayan. Isang charismatic, spiritual leader po at the leadership po. Palakpakan natin, Pastor Apollo C. Kibuloy! Ayaw ko masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ang kriminalidad at ang iligal na droga. Ang kapanalunan po ng Duterte Senatorial State at ng PDP Senatorial State ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas, magtulungan po tayo. Mas maraming kakampi sa Senado, mas marami pong tutulong at magtutulungan po kami para sa ikaunlad pa ng ating bayan. Ang puso ko po ang nagsasalita. Gusto ko pong maglingkod sa sambayanang Pilipino. Ginagawa nilang magnanakaw o nagnakaw ang ating Vice President. Ito naman ang sa atin, sambayanang Pilipino, kung kayong nanonood, walang magnanakaw na Duterte. Nakumbinsi po ako na ito si Pastor Kibuloy ay hindi lamang pangdabaw. Dapat po talaga siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kung may bungang maganda, sa tingin ninyo ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling, imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Kibuloy. Ako po ay pinabatikos pero hindi po ako nahihiyan. Ako po ay lumalaban para kay Pastor kasi nakikita ko na siya po ay kandidato na may resibo. Tumakbo siya because he wants to be the voice. Gusto niya maging boses ngayon sa lahat ng mga inaapakan ng administrasyon. So kung sasabihin ni Pastor na siya ang inyong main
Okay, yun po ang sitwasyon sa o senaryo po dyan sa Calamba, Laguna yesterday when the group of former President Rodrigo Roa Duterte carried out ang ang rally nila po dyan sa Calamba, Laguna yesterday. More mga clippings natin po, brief recording clippings natin po. I will show to you siguro mga tatlong kandidato ulit po, no? Para at least you will be able to listen to their message that they pass. Bakit kailangan talaga ang grupo ni PDP Laban, kailangan that they can or they will win in the coming midterm election that is scheduled on May 12th. Okay, umpisa natin po. Ulit si Senator, re-electionist, Bato de la Rosa. Nandito po. Let's listen to him again. And later on, I will be sharing with you also some candidates from the Marcos group. Sandali, ha? Okay, nandito. Let's listen to this. Gusto ko lang talagang siguruhin natin. Alam nyo, kagaya sa nangyari ngayon, no? Andyan yung ating mga kababayan kahit walang ayuda. Anong ibig sabihin yan? Isabay pa natin yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon na nakikita natin na lahat kami sa Pilipinas ay pasok sa survey. Yan ang totoong survey. Yan ang totoong survey. Kaya siya sa Pilipinas ay pasok sa Magic Wand. Anong indicator? Anong explanation yan? Anong explanation? Bakit ganun? Yun ang sinasabi natin na protest vote ng mga taong nasasaktan, ng mga taong naiinis, at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyang kapangyarihan. Yan mga tao na tahimik lang yan. Pero pinapakita nila yung kanyang salubin pagdating sa eleksyon. Kaya, I'm warning you, hold your breath, tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa iyo, magugulat na lang ang lahat na itong siyam na ito, Atty. Jimmy Bundok, yours truly, Mr. Malasakit, Senator Bongo, Jamie Hinlo, Atty. Raul Lambino, Congressman Rodante Marcolita, of course, ang ating pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloc, at si Atty. Vic Rodriguez, at Philip Ipi Salvador. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, Okay, yon si re-electionist Bato de la Rosa. This time around, let me share with you si Atty. Jimmy Bondok. Ito po ang mensahe niya po during the rally dyan sa Calamba, Laguna. Hold on. 9 ng tawag nila, Duterte 9. Isa-isayin natin, bilangin yan. Jimmy Bondok, Bato de la Rosa, Bongo, J.B. Hinlo, Raul Lambino, Rodante Marcoleta, Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Philip Ipe, Mr. Efectivo Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President?
numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede niyong gawin para matulungan kaming manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil na tong kabulastugan na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami. Okay, that was Jimmy, or Attorney Jimmy Bondoc po, aspirant to be a senator po, no? Come May 12 midterm election. Let's also listen to Congressman Dante Marcoleta po. Ang paborito po ng karamihan ng mga botante sa Pilipinas, si Congressman Dante Marcoleta, who is now eyeing to be part of the Senate. Itong after ang May 12 midterm election. Let's listen to Congressman Dante Marcoleta. Bakit po, imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente, at lahat ng bagay na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay, ay wala nang tigil ang pagtaas. Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya, 80% lupa, plus 15% simento, plus 5% bakal, equals pera. Okay, yun po si Congressman Dante Marcoleta. I noticed po, no, observation lang po ito. I noticed during the rally dyan po sa Calamba, Laguna, yesterday po ng alyansa para sa ng PDP laban, no? I noticed po karamihan ng mga kandidato po, they are talking about the reason behind why voters should go for straight votes po sa PDP laban. One of the major reasons po they keep on repeating is that to save Sara from the impeachment po, no? From the impeachment. Yon talaga po what I noticed sa mga mensahe ng mga kandidato ng PDP laban. They are calling the voters to support the candidacies of the PDP laban candidates, no? So that VP Sara will not be impeached, or convicted po kung matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Kailangan talaga na majority of the candidates, if not all, will win in this midterm election po para mayroon silang strong support pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan po, that's what I noticed. I don't know po sa inyo. But anyway, before going further, I would like to greet or shoutout muna tayo kay Marilu Pintojo, who is watching my program also this Sunday, no? Today, Sunday, March 2nd. Good morning and good afternoon and good evening to Marilu Pintojo, as well as sabi niya,
she is wishing happy and fruitful Sunday to the followers of NikTok and all the viewers of NikTok and all the Filipino communities dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah and very specific dito po sa Kota Kinabalu. Likewise, sabi niya to all the overseas Filipino workers sa mundo as well as ang mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. And good luck po to all the candidates, sabi ni Marilu Pintojo. Thank you for watching and God bless you. Alright, this time around, I want to share with you some of the, sabihin natin, speeches, mensahe ng kabilang partido po sa alyansa ng Pilipinas, Bagong Pilipinas po. And sharing with you now is the clippings of former Senator Ping Lacson and now aspiring to return back to the Senate. Ito po ang portion of the speech of former Senator Ping Lacson during the campaign rally nila po held at Bulacan, San Jose, Bulacan del Monte, San Jose, Bulacan, this week. Let's listen to this. Hold on, Alright, let's listen to former Senator Ping Lacson. Ito ang mensahe niya. Na makapaglingkod na maayos, matino, nakapaglingkod na at kasalukuyan naglilingkod. Nandito po sila. Kami po ay umuhugot ng inspirasyon at motivation sa ating mga bayani mula sa Bulacan at mula sa Cavite. At kami po ay ninanais namin lagi out of our love for our country. Ninanais lagi namin na makapaglingkod na maayos, matino, mahusay, at buong katapatan. At yun po ang aking panawagan na kung sakali at ako po ay inyong pagbibigyan muli, pahintulutan muli na makapaglingkod sa Senado. Ang may papangako ko lang sa inyo, hindi ko po sasayangin ang inyong boto dahil ako po ay manunungkulan ng buong katapatan, buong husay at may integridad. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, mabuhay po ang Bulacan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Alright, yun po si former Senator Ping Lacson sa Bulacan. Next to Ping Lacson, let me share with you ang mensahe ni Tito Soto. Ni Tito Soto. Let's listen to former Senator, former Senate President Tito Soto. Andito po. Let's listen to this. Kailangan ipagbawal natin ang fake news. Hold on. Okay, nandito. Let's listen to former Senator, former Senate President Tito Soto. Pagkakaroon kami uli ng pagkakataon sapagkat kailangan ipasa natin ngayon yung 14-month pay para sa mga manggagawa. Kailangan ipagbawal natin ang fake news. At yung isang function ng Senate na importante, oversight. Kailangan namin ng oversight sa mga batas na nagawa na namin, katulad ng anti-terrorism law namin ni Senator Lacson. Kailangan pantayan yung medical scholarship. Kailangan dumami pa ang doktor sa buong Pilipinas. Kaya po kami naririto upang ipagpatuloy yung mga trabahong ginawa namin. Alright, sabi nga, we can do it. Sabi nga noon yes, we can. Eh, di ba? Oh, you can. I can. We can. Bulacan. Mabuhay ang Bulacan! Ang ganda ang gimmick ni former Senate President si Tito Soto. You can, I can, Bulacan. Alright. Okay, sana all. Alright, from Tito Soto, let's Bulacan. Let's go to ito, ang boxer natin sa Pilipinas. Si former Senator Manny Pacquiao. Ano kaya ang mensahe niya po? When he was given the opportunity to say something during the Bulacan rally ng Alyansa po this week. Nandito po si
former Senator Manny Pacquiao. Hold on. Alam niyo po, ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Kaya tuloy ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Yung programa nating libreng pabahay at saka sariling hanap buhay, tuloy pa rin po yun. Pag tayo po nabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na maging batas yung pinail ko dati, yung Senate Bill number 2463 po na nakaraang Congress. Hindi nga lang po naging batas, pero ano po yon, Free Public Housing Act na libreng pabahay nationwide sa mga Pilipino na walang sariling bahay. At siyempre po, pinaka-importante, sisiguraduhin natin na may programa ang ating gobyerno para sa pagbibigay ng sustainable livelihood para sa mga pamilya na walang hanapbuhay at walang income sa bawat araw. Yan po, si former Senator Manny Pacquiao. Ang galing po, ano? Bahay para sa mga walang bahay, ang mga Pilipino po. At saka livelihood po sa mga Pilipino. Ang galing po, ang galing. Maganda yung idea, programa ni Manny Pacquiao. But the question is, can he make it a reality? Huh? Can he make it a reality? He was once a senator. So, kayo na lang po mag-judge ang performance ni Manny Pacquiao when he was a senator. Now, gusto niya babalik sa Senado and continue na po ang mga plano niya para sa to level up ang buhay ng mga Filipino. He's so concerned about the welfare and interest of every Filipinos po. Ganon ba yun? Ganon ba yun? So yun po, ang ano natin, ang yun po ang message ni Manny Pacquiao when mayroon sabihin natin yon rally nila sa Bulacan, sa Bulacan. And let's listen to this also po sa presidente. Diyan po sa Bulacan, sa Bulacan, si President Ferdinand Bongbong Marcos ang speech niya po diyan sa San Jose del Monte, Bulacan this week. Let's listen to this. Maraming salamat. Maraming salamat. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang Bulacan at San Jose del Monte makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat, mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi nila, paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ang taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan niyo po ito. Meron pong lakas, CMD. Meron pong
ang nationalista, may Nationalist People Coalition, may NUP, kumpleto po. Meron kumpleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Talaga kung ako man, ay iniisip ko, kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko, may nervyosin ako ng konti. Ito sasabihin, pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po, 8 dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado, 8 po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na anong panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso kahit na nagtatalo-talo po kami. Malamig po kasi masyadong ulo nito, magaya lagi niya sinasabi. Madali naman akong kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yun, totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang 7 naman, sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal na nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Bimay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Tama naman, dahil mahalaga po na kapag kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakataon na po sa ating legislatura ay kabisado na po nila yan. Okay, well, thank you very much. Yun po, si former or si incumbent president ng Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. po, dyan sa, ang mensahe niya po, dyan po sa San Jose, Bulacan the other day. Ang partido nila, ang Alyansa. Ang Alyansa. So, mayroon, we share with you itong Alyansa rally as well as ito po ang grupo ni Digong dyan po sa Calamba, Laguna. Isa sa Bulacan, the other one is sa Calamba, Laguna. Alright. So, ito po, no? Mga survey, ang mga speeches ng mga kandidato natin, and it will continue until the last day of the campaign period po. Sa, kailan yun? Siguro sa May 10 yata, no? May 10 ang last day ng campaign period, both for senatorial candidates as well as local positions po, no?
To end my program today, March 2nd po, dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, I just want to give you again ang resulta ng online poll survey carried out by itong social media influencer, si Artliat online poll survey po, no? And I will give you the names hanggang 12 lang po, Magic 12. Okay, for the online poll survey result, mayroon tayo Bongo, number 1, number 2, De La Rosa, number 3, Pastor Kibaloy, number 4, Marcoleta, number 5, Jimmy Bondok, number 6, Vic Rodriguez, number 7, Richard Mata, number 8, Lambino, Raul Lambino, number 9, Philip Salvador, number 10, Hildo, number 11, Bob Aquino, and number 12 is Ping Lacson. Yan po, yan po. Sa SWS poll survey po, carried out last February 20, ito po ang resulta. First, or the 12, or Magic 12, no? Erwin Tulfo, number 1. Number 2, si Bongo, followed by Dito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, De La Rosa, Manny Pacquiao, Abi Binay, and Willie Villame. Yon po ang dalawang survey that I am sharing with you today po on a Sunday morning po. Sunday afternoon na yata eh. Alright, so yun po ang latest developments natin dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And siguro po hanggang dito na lang in the meantime. And maskin paano po, no? Maskin paano, I hope I managed to give you the news that you deserve. And at the same time, maskin paano din po, I managed to entertain you on this Sunday noon time po. So, wag natin kalimutan ang mga brothers and sisters natin sa Islam. They are observing ang fasting month nila. 30 days fasting month nila po dito sa Malaysia. So, let us cooperate with them po, no? Cooperate with them so that they will have a very solemn and successful Ramadan puasa for 30 days sa fasting month nila. Sa mga Kristiyano din, I just want to remind all of you that the Lent season will start this week, on Wednesday po. Wednesday will be the Ash Wednesday. So it is a obligation for all believers, mga Kristiyano po, to celebrate the Ash Wednesday with a Mass. And of course, let's also do our fasting po for 40 days. So with this, once again, Sir Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I love you and see you tomorrow. Bye.